Okay, so mag-start na tayo discuss answers ha. So sa first is ang ginahanap is yung predetermined overhead rate. So para makuha yan is yung 297,500 na total overhead is i-divide ko siya sa 35,000 na labor hours, so which is equivalent to 8.5. And then i-break down din daw siya sa variable and fixed. So para makuha yung variable is given man yung 87,500 na variable overhead. So i-divide ko din siya sa 35,000, then nakuha ko is 2.5. And then for the fixed kay, yung given na fixed overhead cost, which is 210,000, i-divide ko siya sa 35,000 din na labor hours. So the answer is 6. Same tayo, guys. Same lang. Same. Yes. Sa number 2, ano answer nyo? Sa number 2, ang gagamit ko dito, di ba may dalawang activities. Yung itong standard labor hours allowed for the actual output ang kinuha ko. Then sa yung compute ni Joanna kanina, yung 8.5, yun ang multiply. Then ang answer kay itong 272. Same lang sa inyo. Yes. Same. Yes. Sa 3, gipaaran nyo naman. Yung 3, akin, compute ko ang each variance. So, nag-start ako sa variable na, variable cost. So, nag-start ako sa variable overhead rate variance, which is yung actual variable overhead rate na $78,000 minus the product of 30,000 actual hours multiplied by the variable rate. Ang result nito is $3,000 unfavorable. And then for variable overhead efficiency variance, ang ginawa ko, actual hours minus 32,000 times $2.5, tapos ang nangyari $5,000 favorable. Yan yung sa variable. Pero ano pala meaning yung mga variance? Like, bakit sila favorable and favorable? So, yung variable rate variance na unfavorable na $3,000 kaya, meaning nun, $3,000 greater yung na-spend ni company sa variable overhead. So, possible reason ito kay mas malaki ang price na indirect materials, supplies, etc. Tapos yung sa variable overhead efficiency variance naman kay, remember yung sabi ni ma'am na ginapakita niya yung how efficiently labor hours were used since yung mga variable overhead nagdepende siya sa labor activity. So yung $5,000 na nasolve ni Arman na favorable variance, ginasabi niya sa atin na yung workers kay more efficient siya using fewer hours than what was yung originally planned, Jude. Okay, then sa fixed overhead budget variance. So, pero ano yung answer niyo pala sa fixed? So that one, favorable, 600 favorable because i-differentiate di ba nato itong actual o ang budgeted. So ang actual is 210 naman ang budgeted yung 210 naman, actual is 209.4. So 199,600 na favorable kay mas mubo ang actual kasi yung na budget. And then sa volume variance, sa volume variance, it's unfavorable kay I feel like it's because less yung actual hours used compared sa budgeted. Kaya diba, pero ano pala yung na-mention na ba kung ano yung variance? Like, how much? Yes, 18,000 unfavorable. Yes. Okay. Same ta, guys. Same. Yes. Actually, sa number 3, kaya pwede mo lang dun siya, like, i-add lahat ng mga variance na nakuha natin with yung unfavorable pati favorable. Like, from kay Arma na 3,000 tsaka 5,000. So, yung 3,000 is unfavorable and then 5,000 favorable. Plus also the sa fix na 600 favorable tsaka 18,000 na unfavorable. Then, makuha na natin kaagad yung 15,400 na under-applied. So, yun siya. Basta unfavorable kay under-applied and favorable kay overall. Okay. Gets.